Lesson 3. Tunay na Kristiyano. Mahalaga mapag-usapan natin ngayon ang isang bagay na nagdudulot ng madaming kalituhan sa puso ng ating mga kababayan. Alam nyo na hindi kaila sa atin na madalas nasasabi na ang bansang Pilipinas ay sabi nila natatanging Kristiyanong bansa sa buong Asya. Marahil totoo nga ito, ngunit hindi natin dapat ipagyabang ito sapagkat sa kabilang dako naman ay sinasabi rin na ang Pilipinas ang isa sa pinakalikong bansa na pagdating sa korupsyon at sari-saring mga maling gawain ay nangunguna rin naman tayo. Paano ba natin ito ay papaliwanag? Ito ay may kinalaman sa maling akala ng karamihan sa ating mga mamamayan patungkol sa pagiging tunay na Kristiyano. Madami kasi ang nag-aakala na ang pagiging Kristiyano ay may kinalaman lamang sa tinatawag nating binyag. Na kapag ang isang tao ay bininyagan, at siyempre ito ay may kinalaman sa isang ritual na nangyayari kapag tayo ay sanggol pa lamang o bata pa, ay ito'y sapat na para tayo ay tawaging Kristiyano. Ngunit tama ba ito? Muli, gaya ng sinabi ko, para maunawaan natin ang katotohanan, kailangan pumunta tayo sa salita ng Diyos. At itong bagay na to na may kinalaman sa pagiging tunay na Kristiyano ay gusto kong maunawaan natin mula sa salita ng Diyos. Sapagkat maaari tayong magkaroon ng maling pagkaintindi at nakakalungkot naman na itataya natin ang buhay natin sa maling pagkaintindi o sabihin na natin na pag dumating ang araw ay sasabihin natin na sayang, hindi ko naintindihan. Sa pag-aaral natin na ito ay mauunawaan natin ang tunay na kahulugan ng pagiging isang Kristiyano. Kaya samahan ninyo ako sa pag-uusap natin dahil ito'y mahalaga sa pagpapatuloy natin sa Bible study na ito. Manalangin po tayo. Panginoon, sa inyong tulong at biyaya, hayaan mo maunawaan namin ang ibig sabihin ng pagiging tunay na Kristiyano. Huwag mo hayaan na kami malinlang o kaya magkamali sa aming pagkaunawa. Bagkus, hayaan mo na ang salita ng Diyos ang magbigay linaw sa amin tungkol sa bagay na ito. Upang sa ganon, kami mismo ay magkaroon ng patotoo sa aming mga sarili kung kami nga ba ay tunay na Kristiyano o hindi. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto ko mag-umpisa tayo sa ating pag-uusap sa isang talata na isinulat ng isang doktor na pangalan ay Lucas. At kanyang sinabi ang ganitong mga kataga. Sa Gawa 11, talata 26. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Magandang malaman na mayroon palang isang lugar kung saan doon unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga tao. Ang pangalan ng lugar ay Antioquia. Marahil hindi natin alam ang lugar na ito, ngunit ito'y matatagpuan doon sa lugar kung saan ang mga pangyayari na nakasulat sa bagong tipan ay matatagpuan. Antioquia ang lugar na ito at doon tinawag na Kristiyano ang mga alagad ni Kristo. Sa panahon natin ngayon, ang gusto kong maliwanagan tayo ay nasaan na nga ba talaga tayo? Ano nga ba talaga ang ating katayuan? Ang tinutukoy ko ay may kinalaman sa pananampalataya. Sa makatuwid, tayo nga ba ay totoong Kristiyano na o hindi pa? Kung tayo ay totoong Kristiyano na, itong aking mga sasabihin o pag-uusapan natin ngayon ay makakatulong sa atin para lalo tayo magkaroon ng kasiguruhan. Ngunit kung hindi naman tayo totoong Kristiyano, itong mga pag-aaralan natin ay magiging pagbukas ng ating mga mata o kaliwanagan. Ang pakay ko naman dito ay hindi para husgahan ng sinuman, kundi upang sa ganoon malaman natin ang katotohanan at para gumawa tayo ng tamang hakbang
para sa ganoon maging tunay nga talaga tayong Kristiyano. Kaya tingnan natin ang mga nangyari dito sa kasaysayan na to, kung paano ang mga taong itong taga-Antioquia ay naging Kristiyano. Umpisahan natin ang ating pag-aaral dito sa talatang ito. Ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. Si Esteban po ay isang Kristiyano na pinatay. Siya po ay isang Hudyo na naging Kristiyano. At dahil sa pag-uusig ng kanyang mga kapwa Hudyo, siya ay pinatay. Dahil dito sa pangyayaring ito, yung ibang mga mananampalataya na mga kapwa Hudyo rin ay nagsilikas mula doon sa Jerusalem at nagpunta kung saan lugar. At sila ay nagkahiwa-hiwalay, sabi ng banal na kasulatan. May nakarating sa Phoenicia, isang lugar yon, sa Chipre at sa Antioquia. Antioquia yung lugar na nais nating malaman kung anong nangyari sapagkat doon daw unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Saan man sila makarating, sabi ni Lucas, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Ano ibig sabihin ng ipinangangaral nila ang salita? Ang ibig sabihin nito, sila po ay nangangaral ng salita ng Diyos at sinasabi nila sa iba't ibang mga tao kung ano kanilang pananampalataya. Pero sabi ni Lucas, ito daw ay para lamang sa mga Hudyo. Sa madaling salita, mga Hudyo nakikipag-usap sa kanilang kapwa Hudyo para maunawaan nila ang tungkol sa Mesiyas. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Cirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Ito ang gusto kong bigyan natin ng pansin. Sinabi natin na sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga tao. Ano ba ang nangyari doon? Narito ang kasagutan. Doon daw sa Antioquia may mga nagpuntang mga mananampalataya na nangaral sa mga tao doon, sa mga Griego. At ano kanilang sinabi? Ganito ang sabi nila, nangaral sila ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sa madaling salita, pinaliwanag nila ang itong magandang balita tungkol sa Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, ang tunay na Kristiyano po ay una sa lahat nakapakinig at nakaunawa ng mabuting balita. Nakapakinig at nakaunawa ng mabuting balita. Tulad ng marami sa inyo, ako po'y pinanganak at bininyagan bilang isang Katoliko. At ako'y pumasok sa isang Katolikong eskwelahan. At bata pa lang ako'y naging sakristan na. Ngunit sa tagal-tagal na panahon na ako ay isang Katoliko hanggang sa ako'y maging sakristan at muntik pa nga ako maging pare, pero sa lahat ng iyon ay walang nagtangka na magpaliwanag talaga sa akin patungkol sa mabuting balita. Naririnig ko yung salitang mabuting balita sa misa, pero kadalasan ang aking pagkaunawa doon ay ito'y isang sermon na kailangan tiisin at lalabanan ko ang antok para lamang makatiis ako sa pakikinig. Pero nakarinig ako ng mabuting balita nung ako ay 22 anyos na. Ganito ang nangyari. Nung ako'y gumraduate ng high school, ay nadiskubre ko na ako pala ay galing sa isang broken family. Sa madaling salita, nadiskubre ko na ang aking ama pala ay mayroong ibang pamilya. Natural, bilang isang teenager ay napakalaking dagok ito sa akin. Hindi ko ito matanggap at sinisi ko ang aking ina at sinisi ko na rin lahat ng tao na para bagang sinasabi ko, bakit yung hinayaang mangyari sa akin ito? Sa madaling salita, dahil nga doon sa aking karanasan na yun, ay nagumpisa akong gumamit ng sari-saring mga bisyo. Una, sigarilyo, alak, pagkatapos ay droga. Sunod-sunod ang mga pangyayari sa buhay ko. Simula nang ako'y gumraduate sa high school, ako'y nakapagtrabaho at sa iba't ibang lugar napunta. Ngunit, ang nangyari ay lalong lumubha ang aking mga bisyo sa buhay. Ganun pa man, nangangarap ako na sana magbago ang aking buhay kahit na ganun na nga nangyari sa akin.
Kaya minsan, isang araw ako ay nakabasa sa dyaryo ng isang opening sa isang kumpanya ng eroplano o airline, at doon ay nag-apply ako bilang isang flight steward. Sa awa naman ng Diyos, isa ako sa mga nakapasa. 3 lamang ang nakapasa. At sobrang tuwa ko sa paglabas ko ng opisina pagkatapos ng interview, ay bigla na lamang akong hinabol ng isa sa mga manager at tinanong, "Mr. Bailon, ikaw ba ay nagdodroga?" Hindi ko naisip ang aking isasagot. Bigla na lumabas sa bibig ko, "Opo, minsan." At dahil doon ay hindi ako nakapasa. At yung pangyayari na yon ay para bagang isang malaking dagok na naman sa akin, at punong-puno ng sama ng loob. Umuwi ako, naglasing ako, at nung kinagabihan ay sinisi ko ang Panginoon at sinabi ko, "Bakit mo ako ginaganito? Bakit mo ako pinag-iinitan?" Sa galit ko, pinagsusuntok ko ang pader ng aking kwarto hanggang sa ako ay manghina at makatulog na. Kinabukasan, nagising ako na masakit ang ulo at pumunta ako sa salas para manood ng TV habang nag-aalmusal. Nailipat ko ang channel ng telebisyon sa isang programa na ang pangalan ay 700 Club. Hindi naman ako madalas manood ng ganyang klase mga uri ng palabas. Ngunit sa pagkakataong ito, sabi ko sa sarili ko, mapanood nga ito. At doon sa palabas na yon ay merong nagpatotoo na isang kabataan na ang buhay niya ay katulad sa akin. Nalulung din siya sa droga, nawasak din ang buhay niya, ngunit tatagpuan niya ang Panginoon. At doon sa programa na yun ay narinig ko ang napakagandang paliwanag tungkol sa mabuting balita. Na mahal pala ako ng Panginoon, na gusto niya palang magkaroon ako ng tunay na kaligtasan at tunay na buhay. Ngunit narinig ko rin na may problema, at ang problema na yan ay walang iba kundi ang aking kasalanan. Kaya sinabi sa akin ng tao doon sa telebisyon, kung gusto mo maranasan ang pag-ibig ng Diyos at ang plano niya sa buhay mo, kailangan isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Tumalikod ka sa kasalanan at hayaan mo ang Panginoon Diyos ang maghari sa iyong buhay. At yun ang aking ginawa. Sa madaling salita, 22 taon ako nung marinig ko ang mabuting balita. Sana mas maaga ko pang narinig, pero buti na lang narinig ko at naunawaan. Mga kasama, ngayon kayo ay dumadalo dito sa Bible study na ito. At gusto kong malaman ninyo na plano ng Diyos na bago mahuli ang lahat, ay marinig nyo at maunawaan ang mabuting balita. At yan nga ang pag-uusapan natin sa susunod nating pag-aaral. Samantala, ipagpatuloy natin ang ating pag-uusap tungkol sa ano nga ba o sino nga ba ang tunay na Kristiyano. Ganito ang patuloy sa pagsasalaysay ni Lucas. Sabi niya, sumakanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. So unang pagbasa natin, mukhang parang parehas lang yata ang naniwala at nanalig. Pero kung pag-iisipan natin maigi, maunawaan natin na magkaiba nga ito. Bigyan ko kayo ng isang pagsasalarawan ito. Halimbawa, nakakita ka ng isang bus na parating at nakita mo na ito ay meron nakalagay na signboard na patungo ito sa monumento. At kung ikaw ay patungo din sa lugar na yon, siguro sasabihin mo, aba, naniniwala ako na ang bus na to ay patungo sa monumento. Ngunit hanggang hindi ka sumasakay, masasabi nating hindi ka panananalig. Sapagkat ang pananalig ay may kinalaman doon sa pagtaya mo ng iyong sarili base sa iyong pinaniniwalaan. Sa madaling salita, ito ang nangyari sa mga Antioquia. Napakinggan nila ang mabuting balita tungkol sa Panginoon, ngunit hindi tumigil doon ang pangyayari, bagkus ang nangyari po ay naniwala sila dito at pagkatapos nanalig pa sa Panginoong Hesus. Kaya masasabi natin na ang tunay na Kristiyano po ay nanampalataya ng tunay sa Panginoong Hesus.
Ito ang makikita po natin sa banal na kasulatan na tuwing ang mga tao po ay makakarinig ng mabuting balita, ay nagkakaroon po sila ng kapasyahan sa puso nila. Una, may kinalaman sa pagsisisi. Pagkatapos po ay may kinalaman sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya pag-uusapan din natin ito sa ating Bible study. Hindi rin naman nagtatapos yun doon sapagkat makikita natin na pagkatapos nilang magkaroon ng kapasyahan sa kanilang puso, ay ipinahayag rin naman nila ito sa pamamagitan ng pagkilos. Lahat yan ay maunawaan natin sa mga darating pa nating pag-aaral. Ngunit ipagpatuloy natin itong ating pinag-uusapan. Sabi ng ating talata, nabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem. Kaya sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Sa madaling salita, pagkatapos na sila'y makapakinig ng mabuting balita itong mga taga-Antioquia, sila'y nanampalataya sa Diyos ng tunay. Pumunta ang isang tao ng pangalan ay Bernabe. Sa Ingles, ang pangalan niya ay Barnabas. Pumunta siya sa Antioquia at pagdating daw niya doon ay may nakita siyang katibayan ng pagpapala ng Diyos. Ano kaya ito? Hindi naman sinasabi sa ating talata kung ano ito, ngunit maaari nating malaman sa pamamagitan ng konteksto. Una sa lahat, makikita natin ang ganitong klaseng patotoo. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Sa madaling salita, posible na nakita ni Bernabe sa mga taga roon ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Dahil ang lahat kasi ng mananampalataya, lalong-lalo na pag binasa natin ang aklat ng Gawa, ay nakakaranas ng ganitong klaseng karanasan. Sa totoo nga nito ay kung titingnan natin ang mga naunang talata ay ganito ang nangyari sa mga mananampalataya. Sabi sa Gawa 10 mula sa talatang 44 hanggang 45, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Ito po yung nangyari. Nakikinig pa lang ang mga tao sa sermon ni Pedro, hindi pa nga siya natatapos, ay bumaba na ang Espiritu Santo sa kanila. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Paano nila nalaman ito? Nakita po nila. Ibig sabihin, may katibayan po kapag ang isang tao ay tunay na Kristiyano, ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Lahat po ng tunay na Kristiyano, lalong-lalo na sa Biblia, ay merong ganitong klaseng karanasan. Sila po ay napuspos ng banal na Espiritu. Isa sa mga bagay na talagang tumimo sa akin ay yung katotohanan ito. Dahil nung ako ay Katoliko pa at sabihin na natin naglilingkod pa bilang sakristan, hindi ko nararanasan itong bagay na to at hindi ko alam na may ganito pala. Nung ako ay nakakilala sa Panginoon at tinanggap ko siya sa aking puso, nagkaroon ako ng karanasan na ganito. Nung ako'y nanonood sa telebisyon, nung programa, at sinabi nga sa akin nung taong nagsasalita na lumuhod daw ako sa harapan ng telebisyon at isuko ko ang buhay ko sa Panginoon. Yun naman ang aking ginawa. At pagkatapos nun ay naramdaman ko isang parang malamig na tubig na ibinuho sa akin. At naranasan ko ang pag-ibig ng Diyos, ang kapatawaran, at ang pagbabago. Mahirap may paliwanag. Mahirap din sabihin sa ibang tao. Pero para sa lahat ng tao na nakaranas nito, alam nila kung anong sinasabi ko. Kaya kung hindi mo pa nararanasan ito, hindi mo rin ito mauunawaan. Ngunit ito ang katotohanan. Ang lahat ng tunay na Kristiyano po ay napuspos ng banal na Espiritu. Kung hindi pa totoo sa iyo ito, marahil itong katotohanan na dapat mong tanggapin. Baka hindi ka pa talaga tunay na Kristiyano. Ang sabi ng talata natin ay ganito. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Sa makatuwid, si Bernabe po ay nagkaroon ng
dalahin sa kanyang puso na tulungan yung mga mananampalataya sa Antioquia. Kaya pumunta siya sa Tarso at doon na hinanap niya si Saulo na siyang tinawag na Pablo rin sa mga susunod na kabanata. Isang taong singkat silang nanatili roong kasama ng iglesia at nagturo sa maraming tao. Sa madaling salita, kung titingnan natin itong pangyayaring ito na naganap sa Antioquia, ito ang ating masasabi. Ang tunay na Kristiyano po ay napabilang sa mga mananampalataya. Noong kayo wala pa sa Panginoon, inis na inis ako sa mga born again. Madalas ay umiiwas ako sa kanila. Nagkataon naman na ang aking magulang, aking ina ay na-born again. At dahil dito ay nag-imbita siya ng mga kababaihan sa bahay namin para mag-Bible study. At nung nakita ko ito, nag-ingit ako sa galit. Hindi ko gusto na naroon yung mga kababaihan na yon. At lalong hindi ko gusto pag sila ay nag-aawitan o kaya nag-uusapan tungkol sa Biblia. Galit na galit ako. Ang pakiramdam ko sila ay mga hipokrito at wala silang karapatan para tawagin ng Diyos bilang kanilang ama o kaya tawagin ng kanilang sarili bilang anak ng Diyos. Sa makatwid, puro na lang ako galit laban sa mga taong yan. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, nung ako'y 22 anyos, nagbago lahat ito. Nakita ko ang pag-ibig ng Diyos, naramdaman ko ito sa buhay ko, at simula noon, hinahanap-hanap ko na ang ganitong klaseng mga samahan at pagtitipon. Nagkaroon ako ng pag-ibig sa mga born again na tao at nakita ko na ako rin mismo ay katulad nila. Kaya hinahanap-hanap ko na sila simula noon. Ito ang masasabi ko sa iyo, kaibigan. Kung ikaw ay punong-puno ng galit sa mga taong tinatawag na born again, marahil ito ay dahil hindi ka pa nila kapamilya. Sa makatwid, hindi ka pa talaga tunay na Kristiyano. Dahil kung ikaw ay mananampalataya na at Kristiyano na, hindi mo mararamdaman yan sa kanila. Kaya ito na naman ang isang hamon sa iyo, kaibigan. Kung ikaw ay nagkakaroon ng masamang damdamin sa mga taong tinatawag na anak ng Diyos, baka naman dahil hindi ka pa talaga anak ng Diyos. Maging totoo ka sa iyong sarili at magpakumbaba. Muli, basahin natin ang sinasabi sa Gawa 11:26. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Sa madaling salita, yung mga tao roon ay naging Kristiyano dahil nakapakinig sila ng mabuting balita, nanampalataya sila dito, pagkatapos napuspos sila ng banal na Espiritu, nagkaisa sila bilang komunidad ng mga mananampalataya, at ngayon, sabi dito sa talatang 26, sila po ay tinawag na mga alagad. Sa makatwid, ang tunay na Kristiyano po ay nagpapatuloy bilang isang tunay na alagad ni Kristo. Ito ang katangian ng isang tunay na Kristiyano. Hindi lamang siya Kristiyano kapag linggo, kundi bawat araw ng kanyang buhay, siya ay sumusunod sa Panginoon at lumalakad ng may pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Kung ating babalikan ang bawat punto na sinabi ko, ito ang ating dapat tandaan. Ang tunay na Kristiyano po ay nakapakinig at nakaunawa ng mabuting balita. Pangalawa, nanampalataya ng tunay sa Panginoong Hesus. Pangatlo po, napuspos ng banal na Espiritu. Pangapat, napabilang sa mga mananampalataya. At ikalima, nagpapatuloy bilang isang tunay na alagad ni Kristo. Kung ating isusuma ang ating pinag-aralan sa araw na ito ang ating masasabi, na ang tunay na Kristiyano po ay isang taong binago ni Kristo. Ang tunay na Kristiyano ay isang taong binago ni Kristo. Kaya nga po, magkaroon tayo ng kababaan ng loob, siyasatin ng ating mga sarili. Kung ito'y totoo na sa iyo, mabuti. Sa madaling salita, ito'y isang paalaala lamang. Ngunit kung sa iyong pakikinig ay nangusap ang Panginoon Diyos at sinasabi niya sa iyong hindi pa totoo ang mga bagay nito,
huwag mo nang patagalin at huwag ka na magmatigas. Ang gawin mo ay magpakumbaba ka at sabihin mo, Panginoon, gusto ko pong maging isang tunay na Kristiyano. Nais ko po na makilala ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang sa ganoon siya ang magbabago ng aking buhay. Kaya't pag-usapan natin itong pinag-aralan natin. Una sa lahat, ano ang nabago sa iyong pagkaunawa patungkol sa pagiging isang tunay na Kristiyano? Ano ba ang nabago? May nabago ba? Ngayon ba ay mas nauunawaan mo na ang ibig sabihin ng tunay na Kristiyano? Ano ang epekto nito sa iyo? Ano ang epekto na malaman na may mga katangian pala na marahil wala pa sa iyo? Maging totoo ka at ibahagi mo ang iyong nararamdaman. Bakit mahalagang malaman ito ng mga tao? Lalo na sa ating bansa. Bakit mahalagang malaman nila kung anong tunay na Kristiyano? Pag-usapan ninyo ito. Purihin ang Diyos sa ating pinag-aralan.